Ellen G. White. Baka mamaya, tanungin mo tayo, meron ka bang mababasa sa Biblia? Pangalan ni Ellen G. White. Ayan. Inuunahan na natin siya na base sa ating napakinggan kanina, siya mismo ay naniniwala na si Pedro daw ay kung hindi nabasa ang pangalan sa Roma, wala na siya ron. So, ibig sabihin hindi kailangan daw lahat nababasa. So, ibig sabihin, naniniwala siya na kailangan gamitin mo rin paminsan-minsan yung common sense mo. Diba? Ngayon, saan natin mapapakita dito sa talatang ito na hinuhula sa Apokalipsis ang tinatawag nating pagsusugo kay Ellen G. White? Sabi po rito, ito daw bayan na nalabi ay may patotoo at utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ang tanong, ano ho ba itong tinatawag na patotoo ni Jesus? What is this testimony of Jesus? Ang testimony of Jesus po ay ipinapaliwanag mo sa atin kung ano ito. Dito po sa Apokalipsis 19, Gs, ay ganito po ang sinasabi. At ako'y nagpatalapa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Anong sabi rito ng isang anghel na kausap ni Juan? Huwag mong gawin yan. Natukso kasi si Juan na sambahin itong anghel. Huwag mong gawin yan sapagkat abing gano'n, kapwa mo ko alipin at ng iyong mga kapatid, ibig sabihin mga kapananampalataya, na mayroong patotoo ni Jesus. So binanggit din yung salitang testimony of Jesus. The question is, ano ba itong patotoo ni Jesus na kakikitaan dito sa huling bahaging, panghuling panahong iglesia ito? Babasahin natin yan sa same or parallel situation dito po sa Apokalipsis 22, 9 o sa 8 hanggang 9. Pansinin nyo ho, sa Apokalipsis 19, sabi ng anghel, huwag nyo sambahin, ako'y kapwa mo alipin, na kaya ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Ano ibig sabihin ng patotoo ni Jesus? Dito po sa 8, sabi, akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay nito, at ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay nito. At sinabi niya sa akin, ingatan mo, huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. Katulad ng sinabi niya sa 19, di ba? Kapwa mo rin ako alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta. Yan. Sa makatwid, yung palang mga kapwa alipin at kapatid nitong tinatawag na anghel na ito ay tinatawag na may patotoo ni Jesus o mga propeta. Sa makatwid, ito palang panghuling bahaging iglesia ito na tumutupad sa utos ng Diyos, hindi nagpapalit at nagbabago ng utos ng Diyos, ha? Di katulad po sa ating mga kapatid na Katoliko, binago yung 10 utos, Inalis yung ikalawa, naging 9, hinati yung 10 para maging 10 ulit. Nagsisitupad ito sa utos at may patotoo o yung tinatawag nating espiritu ng panghuhula, spirit of prophecy. Kaya naman naniniwala kami na sa panahong ito, ang Iglesia Adventista ng Septimo Dia ay kailangan na kakitaan ng katuparan nitong tinatawag nating hula. Meron pang 2 minutes tayo. Bakit natin nasabi na itong patotoo ng hula o spirit of prophecy ay nakita kay Mrs. Ellen G. White? Sapagkat kung atin pong pag-aaralan ang palatandaan ng mga propeta sa Biblia at ikukumpara sa kanya pong pagtuturo sa mga aklat, at meron din silang mga aklat natin, ay mapapatunayan natin yun mamaya sa ikalawang tindi. Sa pahina 224, sasangayunan mo ba ito o sasalamutin ang nasabi dito? The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Tama to? Pagkasabi dito sa libro nyo o mali? Actually, yan hindi na bago sa akin yan. Ginagamit yun ng aming kaaway para ipakita si Ellen G. White ang nagtatag o founder ng iglesia na Seventh-day Adventist. Kaya sagutin mo, tama itong pagkapahayag na ito o mali ito? Tama yung nakalagay, pero yung pagkaunawa mo, maaaring magkamali. Hindi ko pa nga sinasabing pagkaunawa. Ang sinasabi ko lang, tinatanong ko lang kung tama ba ang sinusulat o mali. Tama o mali? Kaya nga ngayon pa lang, binababalaan na natin yung mga magiginig. Baka ipasok mo yung nasa isip kaysa sa binabasa. Kaya tama to. Sinasangayunan mo. Tama yung nakasulat, nakasulat. Pero yung iniisip mo, malamang mali.
Eto, sunod na tanong. Sige. Sa Biblia ba, ang tanong ko sa iyo, Okay. sa Biblia, sino ang kaisa-isang pundador ng tunay na iglesia? Si Kristo o si Ellen Goldwhite? Yun ang tanong ko. Sa Biblia, ulitin ko muli ha, pakinggan mo. Sa Biblia, sino ang kaisa-isang tagapagtatag, founder ng tunay na iglesia? Si Kristo ba o si Mrs. White? Ngayon, pinapasok na yung nasa isip ngayon niya. Ito ngayon ang babasahin natin. Nabasa ko isip niya eh. Okay. Sa Biblia, ang tanong ko, sa Biblia. Kaya nga. Hindi dito sa libro mo, sa Biblia. Ito, babasahin ko eh. Sabi kasi rito eh, oh, binasa mo nga, no? Here, one of the founders. Anong klaseng founders? Kung babasahin po rito sa libro namin, hindi ko capital letter F eh. Small letter F. Sa makapit, hindi siya ang pangunahing founder. Dahil ang pangunahing founder talaga si Kristo. Anong klaseng tagapagtayo si Ellen White? Ito, 3:6 ng unang Korinto. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pa't walang anuman na magtatanim. Sa 8, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidinig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay may mga kamanggagawa ng Diyos, kayo'y mga bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Tayo pala, ayon sa biyaya ng Diyos, ibinigay sa akin na tulad ng matalinong tagapagtayo. Ito mo si Pablo, gaya ng matalinong tagapagtayo. Founder din pala si Pablo. Pwede pala yun. Ang tanong ko kapatid, dalawa lang ang iyong pagpipilian. Kaya? Sino ang kaisa-isa? Ang sinasabi ko, qualify ko, kaisa-isa. Hindi ko sinabi sino yung mga iba-iba. Sabi ko, sino ang kaisa-isa? Si Kristo ba ang tunay na pundador na kaisa-isa? O si Mrs. Ellen Goldwhite? Ayon sa Biblia, kaisa-isa. Hindi ko sinabi, maraming mga pundador, kaisa-isa. Okay, ano ba? Sino? Ano ba paksa natin? Si Kristo yung sugo ng Diyos o si Ellen G. White? Ba si Kristo tinatanong mo? Kaya nga, ito ang tanong ko sa iyo. Para makita Wala namang problema ron. Talagang si Kristo yung kaisa. Kasi sabi dito sa libro niyo, one of the founders, dito sa Biblia, ang gusto kong itanong, kung sino yung kaisa-isa? Bakit si Pablo, ang sabi niya rito, na tulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. Biruin mo, naglagay siya ng pinagsasaligan, tagapagtayo. Sunod na tanong, di pwede yung sinisitas mo sa unang Korinto 3, sabi mo dyan, founder. Sabi mo si Pablo, founder din. Tagapagtayo. Anong version ng Biblia na founder, letra po letra, katulad ng libro ng sinasabi ka din. Anong version? Anong version ng Biblia? Meron o wala? Yung mga ganyang style, parang wala nang maitanong eh. Hindi. Dapat we should be honest. Paano siya natetry niya? Dinadaraya mo kami. Hindi dinadaya. Unang Korinto 3, may letra po letra ba dito yung founder? Okay. Sa kanya pala, iba pala yung tagapagtayo at founder. Ang tanong ko founder, ganito, hindi pala nagtayo sa kanya. Ano ibig mo sabihin sa founder? Ganun. ito nga ang question ko kasi sinasabi mo founder sa unang Korinto 3. Anong version ng Biblia nga si Pablo sinabi niyang founder siya? Anong version? Kasi naglagay lang siya ng saligan, hindi siya mismong saligan. Alam niyo, pag sinabi founder, nagtayo, di ba? Saan nga sa Biblia? Bible version meron sa Biblia wala. Kasi si brother, gusto niya mababasa letra por letra eh. Wala pala. Salamat. Next question. Next question. Okay na. Yung ang tinatanong sa'yo. Papaliwanag Sunod na tanong. Hindi, sunod na tanong. Okay na. Sabi na tayo dyan. Hindi nga letra por letra sabi mo eh. Ayun, sa mga Christian, ginawaan mo din. Sunod. Ito. Okay. Kapatid yung The founders of the Seventh-day Adventist Church, napakalaking pag-aangkin. Marami siya. Ibig sabihin, marami kasi isa lang sa Ellen Goldwhite. Kaya tanong ko, ganito, simple lang, sino ang kaisa-isang pundador? Hindi yung maraming naglagay ng foundation. Kasi dito unang Korinto 3, ipagpamanhin nyo na lang, hindi na sinasabi at binabasa ng maayos ang unang Korinto 3, sapagkat walang founder dito. May King James Bible ako dito na English at New American Standard, meron siya. Kaya nagtanong ako sa kanya, simpleng tanong, saang version mo nahagilap na ang salitang founder nandyan si Pablo at marami pang iba? Kasi sabi mo marami eh. Dito sa libro nila, marami. One nga sa Ellen Goldwhite. Ito sa Biblia, na-inventa talaga yan. Huwag yung dagdagan ng Biblia, kapatid. Sabi dito sa unang Korinto 3, basahin na lang natin kasi itong ginagawang kapital niya, tumakbo agad dito eh. Ito palang takbuan dito. Ito wala dito. Sabi dito, ngayon ang nagtatanim, ang nagdidilig ay isa.
Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Kamanggagawa ng Diyos, hindi pundador na katulad ni Kristo na Diyos. Walang sasabi dito. Anong paging pagkamanggagawa na sa Diyos? Ayon sa bidaya ng Diyos na ibinigay sa akin, tulad sa matalinong tagapagtulad lang sa matalinong tagapagsayo, inilagay ko ang pinagsasaligan. Ang pinagsasaligan ang pundador si Kristo. Kaya nga hindi niya dinulatso kasi sa 11, makikita letra po letra sa 11 lalabas hindi sa Ellen G. White. Mali yung sa libro nila, one of the founders. Wala nga founders iba, isa lang. Dito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay, kaya wala nang makapaglalagay kahit sa Ellen G. White ng ibang pinagsasaligan. Kundi sino? Pundador na pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kaya napabulaanan ko ang mga libro nila dito, kahit na itanggi niya, napakalinaw, alam niyo na. Kaya take that for a note. Tapos sabi dito, ang isang propeta daw, nakapagtuturo ng, sapagkat dito sa Mateo 24, at sa natin, meron daw mga bulaan, kaya ergo, meron ding tunay. Kaya kung i-prove mo nga yung tunay ba? Wala ka naman na-prove na tunay eh. Daming dagdag dyan, Mateo 24, wala ka naman katunayan dyan. Kung magbasa ka na may bulaan, ibig sabihin si Ellen G. White, approve mo na natunay. Hindi pa nga sigurado natin kung bulaan ba si Ellen G. White. Bakit sinabi kong bulaan? Sapagkat ang propetang bulaan, ganito ang tinuturo. Technique nito, labi nga sa mga sabadista natin kapatiran. Sa Deuteronomy, ang kapitulo ay 13 at ang versikulo ay 2. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kung may bumangon man sa gitna ng iyo ng isang manghula, isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda, ang kababalaghan ay mangyayari na kanyang pagsalitaan ka na sabihin, sumunod tayo sa ibang Diyos na hindi mo nakilala at ating paglingkuran sila, huwag mong dinggin ang salita ng manghulang yaon. Bakit bulaan? Tinuturuan ka ng ibang Diyos. Bakit sa Ellen G. White kung nagtuturo ng ibang Diyos? Ito, hindi nila ito ikaila, the desire of ages. Kaya kapatid, magmulat na kayo mga kapatid namin sa Badista, sapagkat ito sa libro niyo, sa Desire of Ages, sinulat ni Mrs. Goldwhite, ibang Diyos bang kanyang tinuro sa Biblia? Iba. Bakit? Page 7. When he came with the message to Daniel, he said, there is none that will death with me in the things, but Michael, putted Christ your prince, si Miguel Cristo, ang inyong prinsipe. Si Miguel daw Arkanghel, si Cristo, isang prinsipe na. Si Cristo ang Diyos sa Panginoong Diyos, anak ng Diyos sa Diyos sa tunay, ginawang anghel. Naku naman, ibang Diyos na to. Naku, Mr. Rubidos, bumalik na tayo sa Iglesia Katolika. Sabi ko nga, imbitado kayo eh. Bukas naman ang simbahan ng Iglesia Katolika eh. Pagpapalikin kayo ng pari at Santo Papa. Sabi mo kanina, hindi ko na pagpapatuhanan, komentary mo na lang yon, ang maghukom ang mga nakikinig. Bakit? Sa Biblia ba, ang Panginoong Kristo kailanman ay nagkaroon ng kalikasan ng pagkaanghel? Ito, King James Version sa Hebreo, ang kapitulo ay 2 at ang versikulo ay 16. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Biblia ang Protestante, sa nila sinasabi nila authorized King James. Kaya sa Protestante, ito lang ang may authorized para sa kanila. Sabi sa authorized version, ito, pinaniniwalaan na Ellen G. White na version na to. Sabi dito, tungkol kang Kristo. For verily, He, ibig sabihin si Jesus Christ, took not on Him the nature of angels, but He took on Him the seed of Abraham. Hindi siya naging anghel kailanman ang kalikasan mo. Hindi kailanman naging anghel ang Panginoon. Ngunit naging tao katulad lang lipi ni Abraham. Pero dito, ibang Diyos. Sobra na ito, kapatid. Ito, delikado ito. Ang Panginoon Jesus, sinasabi mo dito, that Michael Christ your prince. Ginagyan pa pero ang manuscript nito sa original doon sa Amerika. Walang close quotation. Diretso, Michael Christ your prince. Isang prinsipe, si Miguel at si Cristo. Yun ang turo nila. Ayaw lang nila aminin, pero yun ang turo nila. Kaya ngayon, mapipilitan siya papatutuhanan na si Cristo nga ay si Miguel Arkanghel, na ibang Diyos naman dito sa Biblia. Kaya sabi ko nga, Hebreo 6, He did not take the nature of angels. Kaya napakalinaw ang Biblia. Pero kung ating babasahin, sinasabi niya, ang salita ni Jesus ang patotoo. Amen. Iglesia Katolika Apostolika sabi, pahayag 19:10, pahayag 22:8, Amen. Ang propeta nga nagsasabi ng salita at pagsaksi ng Panginoong Jesus. Pero ngunit anong pagsaksi ng Panginoong Jesus? Sinabi na ng Pablo sa Gawa 23:11, ganito ang sabi ng kasulatan.
Sabi ni Kristo kay Pablo, at nang sumunod ng gabi ay lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatutuo mo tungkol sa atin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon sa Roma. At anong patutuo niya? Doon sa mga hintil, tukol sa patutuo ng Jesus. Sabi ni Apostol San Pablo, ang talata 1 Korinto kapitulo 14 at ang versikulo ay 33 hanggang 37, ganito ang kanyang patutuo. Patutuo ni Jesus, patutuo ni Pablo. Patutuo ni Pablo, patutuo ni Jesus. Hindi pwedeng magsalungatan. Kaya basahin na natin kung sumusunod ba siya sa patutuo ng ating Panginoon Jesus. Tungkol sa iglesia, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ano ang dyan? Ang hindi kaguluhan, ngunit kapayapaan sa loob ng iglesia ng mga banal. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita. Pero si Mrs. Ellen Goldwyn